agad namang nagsilakad. Si Jesus ang pungalagad, sa Judea ay tumambad, at dooy magkaponsingkat, na nangaral na sa lahat, nang maging ilang araw na sila sa bayang Judea. Inakit ka, pagkaraka, ni Jesus ang mga sama, ang nasay pa sa Betanya, anak poong maawain, atin anyang dadalawin, si Lazaro aking giliw, siya'y aking pupukawin, sa pagtulong na maimbing. Nagsisagot kapag huwag ang apostoles na tanan, kung yaon po'y tulog lamang, nakaligtas kaya naman, sa sakit na karamdaman, ang sagot ni Jesucristo, patay na nga si Lazaro, ngunit malaking tuwa ko. Nang tumibay na totoo ang paniniwala ninyo, ano pat hindi dinalaw ni Jesus ang kaibigan, na hanggang hindi maliban, naging ikapat na araw, na nabaon yaong bangkay, marami na magmakapan. Mga taong nagsidalaw, taga Jerusalem bayan, at inaaliw na tunay, magkapatid na may lumbay. Ano ngay nang dumating na araw at na nasapita, ni Jesus na poong Ama, agad na pa sa Betanya. 10 apostoles niya, nang matanto at matata, ni Marta kay gandang palag, na dumating ang Mesiyas, luhay nagkakanlalaglag, sinalubong niya agad, ang wika ay ganito, poon ani at maestro. Kung ikaw po ay narito, buhay di sinangkakako, katoto mo si Lazaro, ngunit aking naalaman, ang iyong kapangyarihan, ani Jesus na maalam, iyang ang wika mong iyan, aking kinatutuwaan. Walang pagsalang totoo, mabubuhay ang kakamo. Sagot ni Marta ay oo, kung matapos na ang mundo, at uhukuman ng tao, ang kay Jesus na winika, oo ani at buhay nga, at sa akin maniwala. Kahit patay na mistula, mabubuhay alipala. Itong mga winika ko ay paniwalaan ninyo. Sagot ni Marta ay oo, ikaw po'y si Jesucristo, anak ng Diyos na totoo, nang ito ay mawika na. Ay lumakad na si Marta, tumuloy kay Magdalena, ang maestro'y natuan niya, punso'y itinatanong ka, gayong wika'y ng mabaliyag, ni Magdalena mapalad, kapag dakay ay nagbuhat, sumalubong na agad. Apis ay walang katulad, at lumuhod ka
kapagkuhan sa kay Jesus na harapan. O Maestro, anyang mahal, kung dirito ka sa bahay, ang kakako'y binamatay. Nang makita nitong berbo, ang panambitan na ito, tumagisi ang totoo, habang nalima magkano, nasintani at katoto, agad na ngang itinano nitong ating Panginoon, na ang wika ay gayon, saan niya ibinaon, si Lazarong aking kampon. Ay ang tugon sa kaniya ni Marta at ni Magdalena, sumunod ka po anila, dooy iyong makikita, kakanaming mapaninta, nagsilakad kapagkuhan, na paroon sa libingan, ani Jesus na maalam. Ayon na at inyong buksan ang batong nakararagan, ang isinagot ni Marta, Panginoon ko aniya. Ngayon 4 na araw na, totoong hindi sasala, na ang bangkay ay bulong na, ang tugon ni Yesu Kristo. Diliwi ka po sa iyo, paniwalaan mo ako, makikita mong totoo, mabubuhay ang kakamo. Ano pa nga at binuksan, yaong takip na libingan, niyong kay Lazarong bangkay, bahong hindi ano lamang. Ito ang ipinagturing ng matanto at malihing nitong Panginoon natin, sa langit agad tumingin, at siya ay nanalangin, sapagkat 4 ngang araw, Ama ko aniyang mahal, Diyos na walang kapantay. Salamat na walang hanggan, ako'y inyong pinakinggan, sa hiling kong ano paman, kaya wiling ako ito. O Diyos, Haring Ama ko, nang makilalang totoo, nang naritong mga tao, na ako'y siyang anak mo. Nang ito ay bawi ka na, nangusap ka pagkaraka, nitong poong mapaninta, Lazaro ay magbangon ka, at di ay lumabas baga, parang natutulog lamang, si Lazaro ay pinukaw, nang si Jesus mapakinggan. Umilos na kapagkuhan doon sa sadyang libingan, nang mangyaring mabuhay na si Lazarong mapaninta. Nagutos ang poong Ama, kalagi ninyo aniya, gapos na kamay at paa ng unang kaugalian. Niyong mga Hudyong kanan, kung ibaon yaong bangkay, ginagapos ang katawan ng isang pamahit bilang. Doon na nga si Lazaro, nagpatira pang totoo, sa paa ni Jesu Kristo, pagpupurit magot magot. Sa ginawa niyang milagro, ito ring Lazaro naman,
ang sinasabing nangaral doon sa Marselyang bayan. 70 tao ng bilang, sinapit bago mamatay, at sa ginawang milagro nitong maawaing bebo. Nang pagbuhay kay Lazaro ay mahayag na totoo, sa madlat maraming tao at marami sa kanila ang nagsisampalataya na anak ng Diyos siya. Muling ikinabalisa ng Pariseyong lahat na hindi na nga nagkatuto ang loob ng mga lilo. Sa pantahay magot-mago at ninasangan totoo, ipapatay na si Kristo sa konsilyo ni Caiphas. Doon nagpulong ang lahat, Pariseo at Eskribas. Ang nayari nilang usap, ipapatay ang Mesiyas. Ang mga usaping ito niyong mga Pariseo, nang matalastas ni Kristo, agad silang napatungo sa malapit na disyerto, pinapakita sa bayan. Hanggang dalawa ng buwan, sa Efresiya tumahan, 10 apostoles naman, pangingilad niyang bilang. Yaong pagtatago niya, di sa takot at pangamba, kundi pangingilag muna, palibas ay malayo pa. Ang oras niyang talaga nang malapit ng totoo, ang kawa ng mga Hudyo, naghintay ni Jesucristo ng pagtupad sa misteryo nitong pagsakop sa tao. Inakit na kapagtaka ang mga alagad niya. At sa bayan na mag-isa, nasakop din ng Samaria. Doon nagsitambad sila, ngunit hindi pinapasok. Sa bayan yaon si Jesus ng mga Samaritanos, para parang napupuot sa mga aral ng Diyos. Ano'y nang makita ito ni Juan at ni Jacobo, nagalit silang totoo, agad nangusap kay Kristo, na ang winik kay ganito, Maestro, anilang mahal, kung iyon ang kalooban, silang ay papanaugan. Nang apoy sa kalangitan at pugnawin itong bayan, at nang ating maiganti ang sa iyo'y pang-aapi nitong mga taong big, sumagot ang poong kasig na ang wika ay gayaring, o mga apostoles ko. Pili kong mga katoto, hindi pakatay ng tao ang aking ipinarito, ipinanaok sa mundo, kundi bagkus kang bibigyan ng buhay ang mga patay. Ito ang inyong tularan, ang tao ay kaawaan. At sa akin alang-alang, ano pa si Jesucristo, lumakad at ang tinungo,
yaong bayan ng Jericho. Dalawang bulag na tao, pinagaling na totoo. Doon sa loob ng bayan ay isang taong mayaman. Si Sakeo ang pangalan, nagsang matingan. Itong sasakop sa tanan ng kay Jesus na makita ay pinag-aralan niya. Si Sakeo kapag daka, iniwan ang manlang sala, nagsisi ito't nagtika. Saka naman itong perbo sa Betanya na patungo, piniging siyang totoo ng isang banal na tao. Ngalay si Simon Leproso sa malaking alang-alang, nitong si Simong timtiman kay Jesus na poong mahal. Na nagpagaling ng minsan, katiniya sa katawan. Piniging nga kapag daka, si Jesus na poong Ama. 10 ng mga kasama, si Lazaro'y doroon pa. Si Marta, si Magdalena, nang nahahanda na naman. Ang kanilang hahapunan, nagsiluklok kapag kuwan si Jesus at mga kawan, at humapong magtuluyan. Kapag daka ay kinuha ni Maria Magdalena, yaon ngang sisidlan niya, Leonardong mahalaga. At binasag kapag daka, agad niyang ibinuhos sa ulot paan ni Jesus, nang mabusan pagkatapos. Paan naman ay kinuskos at pinangiran ng buhok. Buong bayan nakalatan ng bangong di ano lamang. Ito ay mapagmasdan, si Judas na kampalasan. Loob ay biglang sumukal, ito'y siyang isinipi. Ng loob ni Judas ngani, ang poon sa di ugali, sa dinayang sasalapi, pinagbiluhang madami.